Mga mahal na kapatid, tayo po ay muling mag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Marami pong mga tao, mahirap, mayaman, may pinag-aralan o wala, ay nangangarap na isang mundo na mas mabuti ang kalagayan kaysa sa mundo na pinaglalakbayan natin ngayon. Marami po ang nangangarap na makapanirahan sila sa isang dako na maayos ang lahat ng bagay. Ang pangarap ng marami na mga tao na makapamayan, makapamuhay sa isang mundo na maayos ang kalagayan ng buhay ng tao ay lalong napatitibay. Halimbawa po, pagka dumarating ang panibagong taon o bagong taon, marami ang nagkakaroon ng kanilang resolution na ganito ang kanilang gagawin, ganito ganyan, para daw maging mabuti ang kalagayan ng kanyang pamumuhay. Pagka may mga bagong imbensyon na di umano ay makatutulong na mapabuti ang kalagayan at pamumuhay ng tao. Halimbawa din ay pagka may nahahalal na manguna sa pamahalaan o sa bansa na anupat nangangako ng kung ano-anong mga bagay para daw sa ikabubuti ng kalagayan ng pamumuhay ng tao. Mga kapatid, totoo kayang ang mundo na ating pinaglalakbayan ngayon, makapagbibigay pa kaya ito ng pag-asa ng kabutihan sa kanyang mamamayan? At sa dami ng naghangad na mapabuti ang mundo, ay nagtagumpay kaya sila? Mabuti po ay sagutin natin agad yan sa pamamagitan ng pagbasa sa Ecclesiastes sa 1:4 hanggang 10. Ganito po ang pahayag sa atin. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog, pabalik-balik lang sa pinanggagalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao. Walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago. Ngunit, naganap na yaon noong di pa tayo tao. Mga kapatid, nagtagumpay ba ang mga taong naghangad, sumubok na baguhin ang daigdig? Batay sa ating binasa, ang sagot ay hindi po. Ano po ang pahayag ng Biblia? Ang sabi ng Biblia, patuloy ang pagpapalit-palit ng lahi ng mga tao. Ngunit, hindi nagbabago ang daigdig. Mga kapatid, yan ay totoo. Ano pa ang patutuon ng Biblia, mga kapatid,
Kaya sinabi na hindi naman nagbabago ang daigdig. Ang sabi po, kung inyong napansin, ang arawan niya ay sumisikat, pagkatapos ay lumulubog, pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ano pa ang sabi? Ang hangin niya ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, buong araw na paikot-ikot. Ang sabi pa ng Biblia, ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. At ang pinakahuli, ang sabi, walang bagong pangyayari sa mundong ito. Mga kapatid, ano lang ang dapat nating matutunan sa puntong ito ng ating pag-aaral? Ang mundo, mga kapatid, ay ganun din. Ito ay tumatanda lang at patuloy ang paglipas ng panahon. Yun ang maliwanag. Ano kung gayon ang dapat nating magunita? Sapagkat ang mundo, mga kapatid, ay nagkakaedad na, tumatanda na. At patuloy ang paglipas ng panahon. Pakinggan natin sa Sifanyas sa 1:14 hanggang 15. Pagkatapos ay ituloy natin ang talatang 18. Malapit na ang dakilang araw ng Panginoon at mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na iyon, ang matapang ay mapapaiyak ng malakas. Iyon ay araw ng kapuotan, kaligaligan, pagdadalamhati, araw ng pagkasira, pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng lagim at makapal na ulap. 18. Hindi sila maililigtas ng kanilang salapi o ginto sa araw na yaon ng puot ng Panginoon. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughong puot ang buong sanlibutan. Sapagkat bigla niyang lilipulin ang lahat ng nananahan sa lupa. Mga kapatid, ano ang dapat nating magunita? Sapagkat ang mundo ay kakaroon na ng edad. Matanda na ang mundo. At sa paglipas po ng panahon, batay sa ating binasa, ang sabi, malapit na ang araw ng Panginoon at ito ay mabilis na dumarating. Mga kapatid, sa araw na yon, araw ng paghukom, ang mga hindi maliligtas ay kasamang mapapahamak. Tandaan natin yun. Ano ang katumbas ng katapusan ng mundo, araw ng paghuhukom para sa atin na mga lingkod ng Diyos? Kaya, kinasasabikan natin ang araw na yaon. Lucas 21:26 hanggang 28. Ganito po ang pahayag. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at ang iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ano po ang kahulugan para sa atin ng katapusan ng mundo?
ng araw ng paghuhukom. Sabi po sa ating binasa, malapit na ang pagliligtas sa inyo. Kaya ang pag-asa po ng mga lingkod ng Diyos, ang pag-asa po ng mga hinirang ng Diyos ay hindi nakatuon dito. Hindi inaasahan na ang mundong ito ay magbabago pa. Ang pag-asa ng mga lingkod ng Diyos ay doon sa paparating na kaligtasan sa araw ng paghukom. Mga kapatid, bakit po ba nasasabik tayo sa pagdating ng araw ng paghukom? Ano po ba ang pagbabago na magaganap sa buhay at sa uri ng pamumuhay ng mga maliligtas pagdating po ng araw ng paghukom? Dinggin natin. Dito po sa Apokalipsis 21:5, 1-2, pagkatapos ay talatang 4, ganito ang ating mababasa. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon binabago ko ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Talatang 4. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao, mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya at papahirin niya ang kanilang mga luha, wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Bakit po sa panig natin na mga lingkod ng Diyos ay kinasasabikan natin ang pagdating ng araw ng paghukom? Ano po ba ang pagbabago na magaganap sa buhay at sa uri ng pamumuhay ng mga maliligtas sa araw ng paghukom? Ang sabi po sa mga talatang ating binasa, yung mga maliligtas, wala na anyang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pagtangis, wala nang hirap. Sa makatuwid, lahat ng dinanas nila sa mundong ito ay hindi na nila daranasin sa araw ng paghukom. Mga kapatid, sana sila maninirahan. Yung mga maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang sabi, sa bagong Jerusalem na may bagong langit at may bagong lupa. Sa makatuwid, pagka sinabing bagong langit at bagong lupa, yung dati, mapaparang. Ano pang malaking pagkakaiba o pagbabago ang mararanasan ng mga maliligtas pagdating po ng araw ng paghukom doon sa Bayang Banal? Sa ikalawang Pedro 3:13, ganito po ang pahayag. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan.
Ano pang malaking pagbabago na mararanasan ng mga maliligtas doon sa bayang banal sa araw ng paghuhukom? Ang sabi, naghihintay tayo ng bagong langit, bagong lupa na pinaghaharian ng katwiran. Bakit ho kaya batay sa Biblia ay malaking pagbabago ito? Ano po ba ang nararanasan ng marami sa atin sa mundong ito? Sa mundong ito na kasalukuyan nating pinaglalakbayan. Mga ngaral, 4:1. Nakita ko ang kawalan ng katarungan sa daigdig. Ang mga inaapi ay lumuluha, ngunit walang tumulong sa kanila. Bakit kaya? Sapagkat ang makapangyarihan ang sumisikil sa kanila. Ano po ang kalagayan ng pamumuhay ng tao sa daigdig na ito na pinaglalakbayan natin ngayon? Ang sabi po sa ating binasa, wala niyang katarungan sa buong daigdig. Ang mga inaapi, lumuluha, walang tumutulong sa kanila. Eh bakit po? Sapagkat makapangyarihan ang sumisikil sa kanila. Huwag na tayong lumayo, mga kapatid. Ano po bang nangyari sa marami sa atin? Sino ba ang nanggipit? Sino ang sumikil? Sino ang umusig? Sino ang nagtakwil sa atin? Hindi ba yung makapangyarihan? Hindi ba yung mga tagapanguna na sa halip magmalasakit sa kawan, magmalasakit sa mga kapatid, eh hindi yon ang nangyari. Pero pagdating ng araw ng paghukom, ang sabi kanina, sa bagong lupa, sa bagong langit, sa bagong Jerusalem, o sa bayang banal, maghahari doon ang katarungan. Paano po gagawin ng Diyos na ang katarungan at katwiran ay maghari sa bayang banal? Ang sagot ay Jeremias 23:5. Sa isang edisyon ng Magandang Balita Biblia, ganito po ang ating nasipi doon. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na mamamahala ng buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katwiran. Paano po gagawin ng Diyos na ang katarungan, katwiran, maghari sa bayang banal? Ang sabi ng Diyos, pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Eh sino po kaya yung binabanggit na matuwid na sanga na magmumula sa angkan o lahi ni David na magpapairang ng katarungan, katwiran doon sa bayang banal? 22:16. Babalik tayo sa aklat ng mga pahayag. Ganito po ang sinasabi. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Sino po yung binabanggit na matuwid na sanga na magmumula sa angkan ni David? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo po ang
magdadala, magsasagawa ng malaking pagbabago sa buhay at pamumuhay ng mga mananahan sa bayang banal. Kailan isa sa katuparan ng Panginoong Hesukristo ang ipinangakong pagbabago sa buhay ng mga lingkod niya? Unang Korinto sa 15:24, ganito po ang ating mababasa. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan, at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sa mga kapatid, pagdating po ng wakas, yun ang araw ng paghuhukom. Ano po ang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo? Lulupigin niya ang lahat ng paghahari, lahat ng pamahalaan, at lahat ng kapangyarihan. Bakit po? Sapagkat yung nga makapangyarihan, yung nasa kapangyarihan, yung nasa pamahalaan, yun nga ang nangaapi, yun ang nanggigipit, at yun ang mga sumisikil sa tao. Kaya mapalad po ang makarating sa bayang banal. Mapalad po ang maligtas sa araw po ng paghuhukom. Pero lahat kaya ng umaasa sa kaligtasan sa bayang banal, lahat kaya makakapunta ron? Ano pong isa sa mga katangian ng makakapasok sa bayang banal? Digin natin. Sa Daniel 12:1, sa pagkakataong yaon darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel. Magkakaroon ng matinding kahirapan hindi pa nangyari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan nakasulat sa aklat ng Diyos. Mga kapatid, ano po ang isa sa mga katangian ng mga papapasukin sa bayang banal? Nakatala sila sa aklat ng buhay, sa aklat ng Diyos sa langit. Ang tanong, paano kaya mapapabilang ang tao sa bayan ng Diyos maging karapat-dapat sa pagpasok sa bayang banal sapagkat natala ang pangalan sa aklat ng buhay, sa aklat ng Diyos sa langit? Basahin natin ang paliwanag ni Apostol Pablo sa Efeso sa 1:13 hanggang 14, ganito ang pahayag. Na sa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Paano po mapapabilang ang tao sa bayan ng Diyos? Matatala ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay o sa aklat ng Diyos sa langit at maging karapat-dapat sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ang kailangan po, matatakan siya ng Espiritu Santo. Paano matatatakan ang tao ng Espiritu Santo? Pagka tinanggap niya ang salita o katwiran ng Diyos sa ikaliligtas, kalakip ang Espiritu Santo, at yan ang katunayan ng kanyang pagkakahirang. Tandaan natin, ha? Tinanggap ang salita ng Diyos, nakalakip ang Espiritu Santo. Ang problema, mga kapatid,
Pagka tinanong mo ang tao, tinanggap mo ba ang Espiritu Santo? Natural. Ang isasagot niyan, oo. Lahat ng mga tao, ang kanilang paniniwala ay natanggap nila ang Espiritu Santo. Kaya ang kasunod nating tanong, mga kapatid, sino lang ba ang pinagkalooban ng karapatan na mangaral ng salita ng Diyos, talakip ang Espiritu Santo? Lahat kaya ng mangangaral? Lahat kaya ng nagdadala ng Biblia, nagbubukas nito, binabasa, nangangaral? Lahat kaya nun ay nagtatatak? Balikan natin ang aklat ng Apokalipsis. Sa 7:2 hanggang 3, ganito naman ang ating mababasa. Nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakang sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Naituro na po, naipaliwanag na, naipaunawa na sa atin ang katuparan ng hulang iyan ng Biblia. Yan ay tumutukoy sa sugo ng Diyos sa mga huling araw, walang iba kundi ang kapatid na Felix Manalo. Kung sa iba, mga kapatid, hindi siya sugo, sa atin sugo siya. Sumasampalataya tayo doon. Ano ang karapatan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang sugo sa mga huling araw? Magtatak sa mga alipin ng Diyos. Paano ang pagtatatak? Pangangaral ng mga salita ng Diyos na kalakip ang Espiritu Santo. Gaano kahalaga pagka ikaw ay natatakan, ikaw ay alipin ng Diyos. Yung tatak na yun ang patutuo mo sa iyong mana. Ano ang iyong mamanahin? Ang bayang banal, ang kaligtasan, pagdating ng araw ng paghukom. Paano po yung ibang mangangaral na hindi naman sinugo? Nangaral lang, pero hindi nagtatak. Bakit? Sapagkat sa kanilang pangangaral, hindi kalakip ang Espiritu Santo. Tanong, sino kayang nasa bayan ng Diyos ang tunay na natatakan? Ang tunay na tumanggap ng katibayan, ng patutuo, na siya'y tunay na alipin ng ating Panginoon Diyos. Kasunod na tanong, sino ang hindi makakapasok doon kahit nasa bayan siya ng Diyos? Linawin natin yan, mga kapatid. Babasahin ko ay 21:27 dito po sa Apokalipsis. Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sino mang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makapapasok sa lungsod. Dahil ba nasa bayan ka ng Diyos, sapat na yun. Ligtas ka na. Papasok ka na sa kaharian ng Diyos. Doon, sa langit, sa bayang banal. Sino po ang hindi makapapasok doon? Yun anyang marumi. Sa ibang salin, karumal-dumal. Sino po yung mga marumi? Sino yung mga karumal-dumal? Natural.
yung gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng gawa ng laman. Sino-sino yung mga yon? Hindi sumasampalataya, sinungaling, mapakiapid, hindi papasok sa kaharian ng langit yun. Ang papasok lang doon, yung nag-iingat, yung sumusunod, yung malinis. Kaya napakahalaga mga kapatid na habang hinihintay natin ang pagdating ng araw ng paghukom, namumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yung mga nagsasabing ligtas sila pero napopoot sila sa kapatid, yung kanilang itinuturing na kaaway, hindi nila maibig, hindi nila kayang mahalin. Marumi yun. Walang pag-ibig, karumal-dumal yun. Sino ang, sinong Diyos ang magliligtas doon sa mga nakikiapid? Dalawang asawa, tatlo ang asawa, magnanakaw, ang lalong masama, ang ninanakaw, andun para sa Diyos. Hindi yung maliligtas yan. Maliligtas ba yung nagtakwit sa kanyang ina, sa kanyang magulang? Hindi yung maliligtas yun. Maliligtas ba yung ang pananampalatayang taglay ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos? Ayon na lang sa pangaral ng kung sino lang na hindi naman sugo? Hindi mo maliligtas yun. Papasok ba sa kaharian ng langit yung malahininga? Hindi mainit, hindi malamig. O kaya naman, namamangka siya sa dalawang ilog. Anong ibig naming sabihin? Kung ano-ano pinakikinggan. Sumasamba siya dito, sumasamba siya doon. Saan ka ba? Mga kapatid, malinaw naman sa atin noong simula pa eh. Noong tawagin tayo sa iglesia, noong turuan tayo at sumampalataya. Kung ano lang yung aral, doon tayo. Sapagkat pagka iningatan natin yung tunay na aral, natural, tunay ang pananampalataya mo. Kung nabuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, kung sinikap natin na mamuhay sa kabanalan, may pag-asa tayo sa kaligtasan. Pero kung nagpakarumi ka, kung hindi mo na sinunod ang kalooban ng Diyos, kung hindi mo sininop ang iyong sambahayan, kitang-kita mo na kung anong ginagawa na paglabag ng iyong mga kasambahay, lalo na sa panig po ng mga magulang. Mananagot tayo sa Diyos. Baka mapinsala ang pag-asa natin sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya itanong natin sa Biblia, paano na ang buhay natin, mga kapatid, ay magiging malinis at nananatiling gayon sa kabila po ng kalagayan ng marami sa atin sa kasalukuyan. Efeso 4:21 hanggang 24. Ganito po ang pahayag.
Kung tunay na siya ay inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, yung dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan at pagdaraya. Magbago kayo sa espiritu ng inyong pag-iisip, magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Paano ang buhay natin ay magiging malinis at manatiling gayon sa kabila po ng kalagayan ng marami sa atin sa kasalukuyan? Ang sabi po ni Apostol Pablo, kung tunay, kung talagang nakinig kayo, kung tunay na kayo'y naturuan, ang sabi, iwan na ninyo ang masamang paraan ng pamumuhay na nakaraan. So matutal, mga kapatid, magbago. Alalahanin natin, mga kapatid, yung panahon na tayo ay binotismohan. Noong tayo ay inilubog sa tubig. Ano ba ang kahulugan noon? Hindi ba't ang bautismo ay lumalarawan sa paglilibing? Ang libingan ay tubig. Anong ililibing doon? Yung dating pagkatao, yung mga kasalanan. Pagkatapos kang iahon sa tubig, dapat bago na ang espiritu. Bago na ang pagkatao. Bakit? Ibinihi si Kristo. Tanong, si Kristo po ba ay ministro ng kasalanan? Hindi po. Si Kristo'y ministro ng kabanalan. Kaya ulit, habang hiniintay natin ang katapusan ng mundo na mabilis na dumarating, mabuhay tayo sa katwiran. Mabuhay tayo sa pananampalataya. Sino po ang dapat nating tularan para tayo ay makapamuhay ng matuwid? 13:7. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Tularan po natin ang mga nangasiwa sa atin. Yung tunay ha, na namahala, nangasiwa, nagmahal, at nagmalasakit sa atin. Tularan natin ang kanilang pananampalataya. Kita natin kung ano ang pananampalatayang taglay ng kapatid na Eranio Manalo. Hindi man natin nakita ang sugo, hindi man siya na silayan ng marami sa atin, pero ang patotoo ng maraming mga kapatid, tunay ang pananampalataya ng sugo. Tularan natin sila kung paano sila namuhay, kung paano nila dinakila ang katotohanan o mga salita ng Diyos. Huwag nating tutularan yung mga nangunguna ngayon. Huwag. Walang galang sa Diyos. Walang takot sa Diyos. Bakit kaya? Dapat nating tularan ang mga tunay na namahala sa atin. Ano ang pangunahing dahilan? Basahin natin ang ikalawang Tesalonika sa 1:4-5. Ano pat kami sa aming sarili nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tiniis na isang tandang hayag na matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo yaring karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito
na nagbabata rin naman kayo. Ano po ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga tunay na namahala sa atin, sinikap at ginawa ang kanilang buong makakaya, na tayo turuan, akayin sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos? Bakit dapat natin tularan ang kanilang pananampalataya? Ang sabi ni Apostol Pablo, na tunay na sugo, tunay na namahala sa iglesia, kami anyay nangagkakapuri sa inyo. Ibig sabihin, pagdating ng araw ng paghuhukom, pagka tayo naligtas, tayo po ay ikapagpupuri ng sugo na nagmahal at nagmalasakit sa atin. Hindi na sayang ang kanilang pagpapagal, ang kanilang pag-akay at pagtuturo sa atin. Mga kapatid, ang mundong ito ay patungo na sa kanyang pagbulusok. Hindi na mababago ito ng sino man. Pero sa panig natin na mga lingkod ng Diyos, alam natin kung saan tayo patungo. Kung saan patungo ang mundong ito. Maliwanag sa atin kung ano ang ating inaasahan. Ang dapat nating gawin, ang bahagi natin, mga kapatid, mamuhay tayo ng ayon sa katwiran. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ang dapat na mag-udyok sa atin para tayo ay manatiling matuwid, tapat sa Diyos sa kabila ng ating kalagayan, sa kabila po ng ating mga tinitiis sa kasalukuyan. Ikalawang Tesalonika sa 1:7. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit, kasamang makapangyarihan niyang mga anghel. Ano po ang dapat na mag-udyok sa atin para tayo ay makapanatili sa pagiging matuwid? Sa kabila po ng mga tinitiis nating mga pagsubok at mga kahirapan. Sabi ni Apostol Pablo, kayo namang nagtiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya dalawa lang ng pagpipilian. Nagpakasaya ka sa mundong ito dahil sa iyong paglabag, dahil sa iyong kasamaan, sakim ka sa salapi, lasing ka sa kapangyarihan. Oo, ganda ng buhay mo sa mundong ito. Pero pagdating ng paghuhukom, parurusahan ka magpakailan-kailanman. Sa kabilang dako, yung nagtiis, alang-alang sa katwiran, alang-alang sa kabanalan, pagdating ng paghuhukom, ay aaliwin siya sapagkat kasama siya sa maliligtas. Maaaring sabihin po ng isang sumasamba ngayon, matagal na po akong nagtitiis.
Alam ng Diyos yan, kapatid. Kaunting tiis pa. At darating ang panahon, matatapos siya. Kaya sa ating mga pagpapanata, mga kapatid, sabihin natin sa Diyos na huwag niya tayong pababayaan. Sabihin natin sa Ama na turuan tayo na makapagtiis, dagdagan niya ang ating pananampalataya. At sabihin natin sa Kanya, Ama, kung darating ang pagkakataon na halos hindi ko na makaya, iabot mo ang iyong kamay, lingapin mo kami, tulungan mo kami, Ama, na humakbang pa, makapaglingkod pa sa iyo para matapos namin ang aming takbuhin. Palain kayo ng Diyos, mga kapatid, tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Ama namin Diyos, kung susuriin namin ang aming buhay at ang mga pangyayari sa amin sa nakaraan, isang bagay ang aming nagunita. Naroon ka sa buhay natin. Ikaw ang iyong kapangyarihan ang nahayag sa amin. Kaya kami naririto hanggang ngayon. Hindi dahil sa kami magaling, hindi dahil sa kami mabuti, kundi tinupad mong yung pangako na hindi mo kami pababayaan. Ama, nakikiusap kami sa iyo. Huwag mo kaming iiwan. Manatili sana ang aming pananampalataya na sa mga panahon na wala nang halos tumulong sa amin. Sa mga panahong halos wala na rin kaming magawa. Doon ka nahayag sa aming buhay upang mahayag ang iyong kalwalatian, ang iyong kapangyarihan sa amin. Salamat sa pag-ibig at pagtitiyaga mo sa amin. Alam namin marami kaming kapintasan, marami kaming mga pagkukulang. Ngunit alam mong laman ng aming puso, Ama Diyos, matagal na kaming nagpasya kami sa iyong mga katotohanan. Ano ba nang mangyayari sa aming buhay? Nakita namin naman kung paano mo kami iningatan, kung paano mo kami ipinagmalasakit. Hindi namin yun malilimutan. Habang may buhay kami, paglilingkuran ka namin. Ikaw lang ang aming pupurihin hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Maawa ka sa aming mga kapatid na itiniwala mo sa amin. Huwag masayang ang iyong mga aral na aming itinuturo sa kanila. Dito nila ibatay ang kanilang buhay at pamumuhay upang kailanman huwag silang maiwalay sa iyo. At pagdating ng araw ng paghuhukom, nagkaroon kami ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Linisin kami sa lahat ng aming karumihan. Pagpalain mong aming mga pagsamba. Gawin mong mabisang kasangkapan. Maakay kami tuwin na sa pagtatapat sa iyo. Panginoong Hesus, salamat ng marami
sa patuloy mong pamamagitan. Ama, ang basbas at pagpapala, iginawad mo sa lahat ng sumamba, saan man sila naroroon. Ibiniyaya mo ang sagot sa kanilang mga dalangin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.